Bakit kayo narito sa bahay ko? Tanong ni Stella kina Sophie at Magda. Bakit? Bahay ito ng anak ko. Kaya hindi mo na dapat tinatanong kung bakit kami narito. Singhal na sagot ni Magda kay Stella. Wow ha? How dare you? Ang bastos mo talaga. At ang yabang kahit wala ka namang ipagmamalaki sa pamilyang ito. Sino ka para magsalita ng ganyan ang mami ko, ha? Galit na hinila ni Sophie ang mahabang buhok ni Stella. Pilit binabawi ni Stella ang buhok na hawak ni Sophie, ngunit mahigpit ang pagkakahawak nito. Nang ayaw siyang bitawan, ay hinablot na rin niya ang buhok nito. Hindi para gumanti, kundi para matakot ito at pakawalan siya. Mas malaki siya kung tutuusin kay Sophie. Kapag pinatulan niya ito ay kawawa lang. Pero pag pinagtulungan siya ng dalawa ay hindi niya kakayanin. Sinadya niyang hinila ang buhok ni Sophie at nang biglang dumating si Charles at sumigaw, "What are you doing?" Napatda si Stella sa narinig ang galit na tinig ng asawa. Mabilis siyang binitawan ni Magda, pero hindi siya agad makahuwa at hawak pa rin niya ang buhok ni Sophie. Charles! Can you help your sister? Oh my God! Kawawa ang kapatid mo sa bruha mong asawa. Saka lang parang natauhan si Stella nang marinig ang iyak ni Sophie. Bago pa niya nabitawan ang buhok nito ay mabilis siyang natabig ni Charles sa balikat. Sa lakas ng iyon ay napasalpak siyang matumba sa sahig. Sandaling natigilan si Charles nang makitang natumba ang asawa. Ngunit nang makitang naayos naman ito ay hinarap niya agad ang kapatid. Kuya, bakit ganyan siya sa akin? Ipagluluto ko lang naman siya ng pagkain. Pero tinapon niya lang. At hindi maganda daw at masarap ang lasa. Hindi pa siya nakontento. Sinabunutan niya pa ako, kuya. Umiiyak na sumbong ni Sophie sa kapatid. Kahit masakit ang balakang, pilit na tumayo si Stella at lumayo sa asawa. Galit na naman ito sa kanya at alam niyang hindi siya pakikinggan kapag nagpaliwanag. Lalo itong magagalit at sabihing sinungaling siya. Lalong dumilim ang aura ni Charles nang makita sa basurahan ang mga pagkaing tinapon. Alam na ni Stella kung anong mangyayari kaya tumatakbo itong umiiyak. Alam niyang siya pa rin ang masisisi sa lahat ng nangyayari at hindi siya kakampihan ng kanyang asawa.